Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Peace and Development Center planong ipatayo ng OPAPRU sa Isabela para sa mga rebel returnee. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Plano itang maipasdag the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ng OPAPRU ti Peace and Development Center iti probinsya ti Isabela. Iti maisayang katapanag-uumong kinuna ni Peace Program Officer Jerome Padilla ti OPAPRU. Ganda ba itong inisyatiba iti bao ti OPAPRU kan provincial government ang mapapigsapay ti peace negotiation ti implementasyon ti pamana program kundi paninitulod ti pagbiagan para kadagiti rebel returnee. Dahil katap nagtalinaod iti natalna abiyag kat sa andan nga agsubli iti makakamigid a grupo. Mapatapata adumanon iti sumurok kumurang 250 a rebel returnee manipod kadagiti na dumadu mga ili iti Isabela ti manamnama adumalan iti nasa OA Peace and Development Center. Karaman ti probinsya ti Isabela iti Northern Luzon at target ti OPAPRU ang makaipasdak ti nasa OA Center iti sumaruno atawan tapno mapagtalinaed di kinatalma ken kinaulimo ti probinsya. Ito ti damag manipod syudad ti Tuguegarao iti ni April sa Lucan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City. Mga kaso ng violence against children sa Cordillera bumaba. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Bimabati kaso ti violence against children dito rehiyon Cordillera base ti Police Regional Office Cordillera. Sigon kani Pro-Cor Regional Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Carolina Lakota, manipod talagasot 50 katupat kaso idi Enero aging gana Oktubre 2023. Bimabada ito iti 2 kasot 80 kat may sa kaso iti kapada period itatawin inlawlawg na tininasa nga datos kat katugad 20.62% when pitupulok kan talong insidente apan nagpabati na sa nga kaso no sa dino amin nagiti probinsya ti rehiyon kat nakay-record ti panagbabada itoy. Kinunana manipod ti pakabuklan na bilang ti kangrunan nga violasyon ket rape, child abuse ken acts of lasciviousness. Inay na malaksid iti Women's and Children's Protection Desk ket kapartner da nagiti pagadalan ken local government units. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo ngayon sa Virac. Mga serbisyo ng Kapitolyo sa Catanduanes patuloy na inilalapit sa mga Katandunganon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Juris de la Rosa. Padagos na pigrarani kan Kapitolyo an sa indang mga serbisyo asin programa sa mga Katandunganon, partikular na sa mga nasa halalayong barangay digdi sa probinsya. Kaining Biyernes sa barangay Tabungon, Viga nagdayo ang buong puwersa kan programang ugnayan sa barangay para duman magpaabot ng manlain-lain na serbisyo sa mga taga-Viga. Pigsagibo digdi ang mga libreng serbisyo na inatenderan kan mga lokal na leader asin department heads kan Kapitolyo. Digdi nagsagibo ng libreng check-up na naunin mga libreng bulong, prescription classes, mga seedlings, libreng legal as in notarial services as in dakulan pang iba. May talakayan man katakod kan mga programang pangkalusugan, edukasyon, social welfare as in pangangataman sa kalinisan kan lokal na gobyerno. Naging kaakibat man digdi kan Kapitolyo an help NGO sarong international organization na nagtaon in internet assistance para sa pag-access ng datos hali sa mga kaibanindang ahensya. Iyon na ini ang ika-10 na lugar na napuntahan ka na sabing programa. Enot na ining nakapaghatod ng serbisyo sa mga banwaan ng San Andres, Higmoto, Bara, San Miguel, Pandan, Karamuran, Virac, Panganiban, asin Bato. Hali Virac Catanduanes, Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. Siyam na lokal na pamahalaan sa Negros Oriental kinilala bilang High Functional Anti-Drug Abuse Council sa isinagawang 2024 Performance Audit. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Siyam ka mga lokal na kagamhanan sa lalawigan sa Negros Oriental ang giila sa Department of Interior and Local Government nga malampusong nagpatuman sa kampanya batok illegal nga drogas. Lakip sa nakakuha og high functional rating alang sa 2024 Anti-Drug Abuse Council kun ADAC Performance Audit mao ang Bais City, Bayawan City, Canlaon City, mga lungsod sa Dawin, La Libertad, Mabinay, Pamplona, San Jose ug Tayasan. Lain pang 14 ka mga LGU sa Negros Oriental ang nakakuha og moderate functional rating. Sa kinatibukan, nakakuha ang tibuok lalawigan sa Negros Oriental sa moderate functional rating alang sa 2024. Ang ADAC Performance Audit programa sa DILG aron sukdon ang pagpatuman sa lagda sa pagbatok sa iligal nga drogas pinaagi sa matag Anti-Drug Abuse Council sa LGU. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang Iloilo. PNP Maritime Unit 6, Top 1 sa Unit Performance Evaluation Rating. Narito si Paul Tarosa para sa detalye ng balita. Nagpangibabaw sa tanan nga PNP Maritime Unit sa bilog nga Pilipinas ang Regional Maritime Unit 6 sa giniwat nga Unit Performance Evaluation Rating sang tinalikdan nga bulan sang Oktubre 2024. Sa nagwa nga resulta, nakakuha sang 80.81% nga general average ang RMU 6. Nagapangadua naman ang RMU 4A nga nakakuha sang 79.39% nga rating kag nagpangatlo ang RMU 3 nga may 77.75% nga rating. Sa nagwa nga upper ginlantaw ang performance ng PNP Regional Maritime Unit sa bilog nga Pilipinas sa Administration, Operations, Intelligence, Investigation, Police, Community Affairs and Development kag Logistics. Sa operations, minilyon ka pesos nga balor sang sigarilyong ila na kumpiska batok sa mga iligalista sa Western Visayas, ilabi na sa probinsya sang Negros Occidental. Aktibo man ang RMU 6 sa Police Community Relations sa diin nagkapadulong sila sa mga coastal barangays para sa pagpatigayon sang School in a Boat project sa kabataan nga wala nag-eskwela. Kinakalipay naman ni Regional Maritime Unit 6 Chief Police Colonel Ervin Glenn Provido ang nagwa nga resulta sang upper nga bunga sang pagtingwa sang kapulisan sa pagpatuman sang maritime safety kag police operations sa Western Visayas. Sa nalabot sang RMU 6 kimanduan ni Provido ang tanan nga maritime police station sa Western Visayas nga padayonon ng masangkat nga pagpatuman sa maritime safety kag police operations. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao. 120 scholar ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 11 lumahok sa 2024 Scholars Congress sa Davao City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Malampuson nga gipahigayon ang 2024 Scholars Congress sa mga student scholars sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA 11 nga gipahigayon sa Davao City kaniadtong adlong Sabado November 9, 2024. Ang maong Congress nga giuluhan og Unleashing Leadership gitambungan kini sa batch 3 sa mga scholars sa OWA. Ana sa 120 ka mga estudyante nga nagikan sa nagkadaiyang tulunghaan sa Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro ang nahatagan og gigayon nga makakaton aron nga mamahimong usa ka maayong leader pag-abot sa panahon. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Butuan.
CDRMD ng pamahalang lokal ng Butuan nagpakitang gilas sa isinagawang full simulation bilang national finalist sa 24th Gawad Kalasag Government Emergency Response Management Team Advanced Category. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Full simulation malampusong napasiugdahan sa kagamhanang lokal sa Butuan dito sa Barangay Baan Kilometer 3 at tubangan sa mga validators sa gipahigayon nga 24th National Gawad Kalasag Government Emergency Response Management Team Advanced Category. Gisalmutan kini sa mga volunteers Barangay Alimat sa Barangay Baan Kilometer 3, mga personahe sa Bureau of Fire Protection, Kapulisan, Army o Gubanta. Dinhi gipakita sa simulation ang response o ang coordination sa mga responders, Barangay Alimat o mga partner stakeholders kuno galing adunay mass casualty incident. Tuod man nagapakita sa abilidad ang City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD sa simulation mahitungod sa multiple vehicle collision. Gipasigarbo sa Butuan gumikan kay kaduha na kini nakasulod isip national finalist sa Gawad Kalasag ug nagkampiyon pa sa miaging tuig. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.